si Miss Alexis. Yung request niya sa atin, gawa po kayo ng video anong paper dinala nyo sa interview, if anong bag gamit nyo, at attire, anong bawal po sa embassy. Okay. Ang una ko pong ipapakita sa inyo ay ang aking attire sa interview. Yon. Naka-jeans lang tayo, naka-rubber shoes, at saka naka-3/4 polo shirt. Yung bang tawag, hindi ko masyadong alam yon. Pero yung napansin natin sa embassy, hindi sila mahigpit pagdating sa mga attire. Meron tayong nakita doon na naka-jeans, yung magkabilaan tuhod ay butas. Meron din tayong nakita doon na naka-dress siya hanggang tuhod, tapos sleeveless naman yung dress niya. Yon. May naka-short din tayong nakita, pero naka-coat naman yung taas niya. Parang formal din naman kung titingnan. Siguro yung bawal lang pagdating sa mga sa damit, yung bastusin na damit na talaga. Yon. Pero kung presentable ka naman tingnan, okay lang po yung kahit anong isuot natin. Yon. Ano-ano ba ang bawal ipasok sa embassy? Ang alam ko lang talaga na pwede natin ipasok sa embassy ay pera at saka yung mga requirements natin. Wala na pong iba. Bawal po tayong magdala ng gadget, cellphone, smartwatch, at saka pagkain, tubig, bawal din yan ipasok doon. At yung makeup, lipstick, bawal din po yan ipasok. Talagang ipapatanggal yan sa inyo ni Kuya Guard at saka ipapaiwan sa labas. Kasi dalawa ang scanner nila doon. Una, ilalagay mo na sa scanner yung dala mong bag. Pangalawa, ay bubukat-katin na ni Kuya Guard yung bag nyo. Yun. Ano bang dala nating bag? Ganito po kalaki yung bag natin. Tadadadan! Ito po, ganito kalaki. Yan. Ang dala lang po natin din sa loob nito, ang nakalagay lang po dito ay yung key card at saka requirements at pera. Kailangan natin magdala ng pera sa embassy kasi hindi natin masasabi na yung dala nating 2x2 ay tatanggapin ni embassy. Marami po kasi mga cases na pinapalabas sila at pa-ID ulit. Hindi naman na kailangan as in labas na labas kasi doon talaga sa paglabas lang ng embassy, mayroon na doon nagpipicture or photo booth. Kaya mabilis lang talaga. Kailangan mo lang talaga magdala ng pera. Yun. Ano-ano ba yung mga requirements na dala natin? Medyo marami tayong dala kasi nga naninigurado tayo. Una ay ang proof of relationship. Pangalawa ay ang petitionary requirements. Pangatlo ay ang ating beneficiary requirements. At ang ating naman pang-apat na clear book ay ang ating legal documents. Yun. Sa proof of relationship, nandito yung picture namin together ni fiancé, chat log, call logs, video calls, hotel booking, airplane tickets, at saka remittance. Yun. Kailangan kasi natin talaga makasiguro kasi tayo ay sputum. Yun. Ang ating naman petitioner requirements ay I-134. Ito yung supporting affidavit of support. Yun. Ang sumunod ay W2, 1040, 1099, pay stub, birth certificate ni fiancé, at saka yung xerox copy ng passport niya. Kung mayroon kayong divorce decree, kailangan nyo rin yun, at saka kung may criminal case yung partner mo, kailangan nyo rin pong magdala. Yun. Beneficiary requirements. Medyo madami-dami tayong nilagay dito. Medyo madami-dami. Ang pinakauna ay ang interview appointment. Pangalawa, yung MRB slip. Ito yung resibo galing sa RCBC. Pangatlo ay ang DS-160.
NBI. Kung mayroon kang AKA or nagpa-correct ka ng name, kailangan naka-AKA ang iyong NBI. Yun. Birth certificate, sinumar, intent to marry, at saka yung K1 FTP. Yan po yung laman ng ating beneficiary requirements. Yun. Yung NBI, sinumar, at saka birth certificate, kailangan yan ay original. Kasi kung hindi yan original, magkakaproblema ka. Dahil nagpa-correct tayo ng name, kailangan natin magdala ng supporting documents. Kasi kailangan natin makasiguro kasi ang ating medical ay 3 months validity lang. Tayo po kasi ay na-sputum. Yun. Ano ba ang laman nitong legal documents ko or supporting documents? Nandito yung galing sa school, yung cards nung high school, diploma nung high school, mga certificate ko galing TISDA, tapos yung mga certificate ko rin noong nagtrabaho ako. Yun. Then, yun lang yung mga nandito. At saka yung document na ginawa ng attorney or ng lawyer na ipinasa ko sa pagpapakorek ng birth certificate ko. Yun ang mga dala-dala kong documents sa embassy, sa aking interview. Kung tinatanong nyo naman, kung hiningi ba sa akin lahat yan, hindi po. Kasi po, ako at ang aking partner or ang aking fiancé ay parehong single, never been married, kaya walang masyadong hininging requirements sa akin. Yon. Bali, sa interview kasi ay tinitingnan nila ay ang I-129 natin na ipinasa sa USCIS at masasabi ko pong na talagang kompleto rikado yung pagkakagawa ng I-129 namin na packet ni fiancé. Yon. Sana makatulong sa lahat ng makakapanood at sa lahat ng mga magpa-process ng K1 visa, lalo sa mag-i-interview. Thank you guys. Salamat.